Ang hukbo ni Gideon. Isang kasaysayan sa Biblia ng lingkod ng Diyos sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon sa labanan. Ang mga tao ng Israel ay pinagpala sa loob ng maraming taon. Ngunit kalaunan ay pinili nilang suwayin ang Panginoon. Upang tulungan silang alalahanin siya, hinayaan ng Panginoon na kunin ng kanilang mga kaaway na Midianita ang kanilang pagkain at mga hayop. Gutom na gutom ang mga Israelita, kaya naalala nila ang Panginoon at nanalangin sila sa Kanya upang humingi ng tulong. Si Gideon ay isang lalaki mula sa isang maralitang pamilya. Nagsugo ang Panginoon ng isang anghel na tatawag sa kanya upang palayain ang Israel at sinabi, "Ang Panginoon ay sumasa iyo, malakas na mandirigma." Nagtaka si Gideon kung bakit siya ang pinili ng Panginoon. Sumagot si Gideon, "Moalang-galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon gaya ng ikinwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paanong sila'y iniligtas niya sa Ehipto? Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo." Sumagot si Gideon, "Ngunit Panginoon, paano ko may iligtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin." 2 beses na hinimok ng Panginoon si Gideon, na nangangako na makakasama niya siya. Ang Diyos ay matyaga kay Gideon sapagkat pinili niya siya upang talunin ang mga Midianita, na nagpahirap sa lupain ng Israel sa kanilang mga patuloy na pagsalakay. Sinabihan ng Panginoon si Gideon na sirain ang mga lugar kung saan sumasamba ang mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan. Nang sumunod si Gideon, nagalit ang mga tao. Nais patayin ng mga Israelita si Gideon. Ngunit nakumbinsi sila ng ama ni Gideon na huwag siyang saktan. Napanatiling ligtas si Gideon. Hindi inisip ni Gideon na magagawa niyang palayain ang Israel. May higit 135,000 kawal sa hukbo ng Midian. Ngunit si Gideon ay binigyan ng Panginoon ng karunungan at lakas. Nais ng Panginoon na malaman ng mga Israelita na maaari silang manalo sa pamamagitan ng kanyang lakas, hindi ng kanilang sariling lakas. Kahit 32,000 lamang ang kawal ng Israel, sinabihan ng Panginoon si Gideon na pauwiin ang sinumang kawal na natatakot. Matapos umuwi ang 22,000, ang natira na lamang sa mga Israelita ay 10,000 kawal. Sinabi ng Panginoon na ang 10,000 kawal ay masyado pa ring marami. Sinabihan niya si Gideon na dalhin ang hukbo sa tubig. Ang mga uminom ng diretso sa tubig gamit ang kanilang mga bibig ay pinauwi. Ang mga gumamit ng kanilang mga kamay upang makainom ng tubig ay pinayagang manatili. Ngayon ay 300 kalalakihan na lamang ang natira. Sa wakas, handa nang makipaglaban ang mga Israelita. Ipinakita ng Panginoon kay Gideon kung paano magagapi ang mga Midianita. Nang gabing iyon, binigyan ni Gideon ang bawat tao ng isang trompeta, at isang sulo, na nakatago sa loob ng isang garapon ng palayok. Sa kanyang senyas, hinipan nila ang kanilang mga trompeta, sinira ang mga banga upang ihayag ang mga sulo, at sumigaw. Isang tabang para sa Panginoon at kay Gideon. Naguluhan ang mga Midianita dahil sa ingay at mga ilaw kaya nagsimula silang makipaglaban sa isa't isa. Pagkatapos, sila ay sumigaw at tumakas. Dahil nagtiwala si Gideon sa Panginoon, nag-api ng mga Israelita ang malaking hukbo ng Midian sa pamamagitan lamang ng 300 kawal. Pinalaya ng Panginoon ang mga tao ng Israel. Ano ang natutunan natin sa kasaysayan ni Gideon na nakasulat sa Biblia? Kahit na mabagal na paniwalaan si Gideon, sa sandaling kumbinsido sa kapangyarihan ng Diyos, siya ay isang tapat na tagasunod na sumusunod sa mga tagubilin ng Panginoon. Siya ay isang likas na pinuno ng mga tao. Maaaring magagawa ng Diyos ang mga dakilang bagay sa pamamagitan natin kung kalimutan natin ang ating mga kahinaan at sundin ang kanyang patnubay. Ang pagsubok sa Diyos ay tanda ng mahinang pananampalataya. Ang kasalanan ay laging may masamang kahihinatnan. Ngunit napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Handa siyang patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan kung tayo ay magbalik loob sa Kanya. Ito ang paanyaya ng ating Diyos. Pumarito kayo ngayon, at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang nyebe, bagaman ito'y mapulang mapula,
ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Isaias Kapitulo 1 versikulo 18.